Ang topic natin yung pag-unawa kung sino ka ngayon kay Kristo. So, pag-unawa kung sino ka ngayon kay Kristo. Nung nakaraan Wednesday, ano yung tinapik natin? Natandaan nyo ba? Paano masisigurong ikaw ay ligtas? Ano gagawin natin para tayo maligtas? Pupunta sa langit. Anong gagawin natin? Ha? Maging mabait. Ano pa? Magdasal. Nakikinig. Ha? Magpuri sa Panginoon. Di ba? Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ikaw ay nagkaroon ng ano? Ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Sabihin natin relasyon. 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 Hindi ka lang nagkaroon ng relihiyon, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. No? Meron isang anak at siya ay meron tatay na mayaman. So itong anak na ito ay gusto niyang makuha yung kanyang mamanahin. Alam niyo ba ibig sabihin ng mamanahin? Yes po. Ano yun? Yung pera na mapapasa kanya, nabibigay sa kanya ng magulang, gusto niya nang makuha. Di ba? Di ba yung mamanahin, makakamta mo lang yan pagka ang iyong mga magulang ay patay na. Pero kakaiba itong bata na ito. Buhay pa yung tatay niya, gusto niya nang kunin yung kayamanan niya. Eh dahil mabait yung tatay niya, anong ginawa ng tatay niya? Binigay. So nung natanggap ng anak itong kayamanan niya, anong ginawa niya? Yan, nagpunta siya isa-isa ibang lugar. Punta siya sa bar. Di ba? Nagsugan. Napulot ko yan. Ano pa? Tapos, scatter. Nag-ML. Mobile Legend. Nagsugal. Nag-inom. Nagbisyo. Nag-drugs. Anong nangyari sa kayamanan niya? Naubos. Nawaldas. Tapos kinukuha niya pa rin yung tatay niya. Di ba? Eh dahil sa naubos na yung kayamanan niya, kailangan niya ngayon magtrabaho kasi nagugutom siya eh. Wala siyang pagkain. Eh kaso dahil hindi siya nag-aral, tamad mag-aral, walang tao na gustong... Sarili ko siya patay niya. Kasi wala siyang pinag-aralan. Wala siyang natutuan. Nakahanap siya ng trabaho, tagapag-alaga ng baboy. Ano nga, baboy. Tapos No? pinapakain sa kanya ng pagkain ng baboy. Yung pagkain ng baboy, dahil wala siyang makain, yun ang Kinain niya. kinakain niya. Diba? Ano kasi tawag doon? Yung mga panis na pagkain, pinipili niya yun para ito'y kanyang kainin. Sabi niya, ang hirap ng buhay ko dito. Samantalang yung mga katulong ng tatay ko, kumakain sila ng masasarap. Kaya gagawin ko, babalik niya ako sa tatay ko. Hindi na isang anak, mag-a-apply na lang ako bilang isang alipin o katulong. So, bumalik siya dun sa lugar nila at siya ay nanumbalik sa kanyang pamilya. Malayo pa lang, natanong siya ng tatay niya. Kasi siya ay busibusin, madumi ang damit, bababo. At nung nakita siya ng tatay niya, napapalapit sa kanila, ito'y kanyang sinalubong. At ito'y kanyang niyakap. Sabi ng anak, "Tay, patawarin niyo po ako. Babalik na po ako sa inyo." Hindi na bilang isang anak, parang katulong na lang. Anong sabi ng tatay? Hindi! Magbihis ka, mag-ayos ka. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay naligaw at ngayon ay nanumbalik sa akin.
Ibabalik ko sa iyo ang kapangyarihan bilang isang anak. Anak pa rin siya, di ba? Kayo, kahit na nagkasala kayo, nagkulang kayo, anak pa rin kayo ng inyong mga magulang. Bakit? Kasi mahal kayo ng inyong mga magulang. At hindi lang kayo mahal ng inyong mga magulang, lalong higit mahal kayo ng Panginoon. Hello? Di ba? Lahat tayo dito nagkakamali, nagkakasala. At tayo, pagka tayo ay nagkasala, anong gagawin natin? Humingi ng tawad. Di ba? Magpatawad ka. At ikay, Humingi ng pasensya. papatawarin. Hello? Hello! Di ba? Sabi nga ng Biblia, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, tayo ay papatawarin ng Diyos at lilinisin sa ating mga kasalanan. Amen. Di ba? Yun ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Unang-una, tayo ay napatawad. Tayo ay nilikha. Tayo ay pinatawad sa ating mga Baba. kasalanan. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Kung silaki man lang yan ng eroplano, ang kapatawaran ng Diyos ay sinlawak ng langit. Amen. Amen. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Pangalawa, ikaw ngayon ay isa ng tagapagmana. Ano ibig sabihin ng tagapagmana? Yun. Yun. Pagka namatay yung magulang, garo kang mamanahin. Hello? Hi! Tayo ay tagapagmana. Sabi nga dito, at kung mga anak ay tagapagmana nga, tagapagmana tayo ng mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Amen. Ang mamanahin natin ay ang kaligtasan. Buhay Ang walang hanggan. na walang hanggan. Amen. Amen. At pangatlo, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Hello. Hello. Hi! Sabi ng Biblia, lahat ng sumampalataya, nanalig, nagtiwala sa Panginoon, Wala. ay napabilang sa Anak ng Diyos. anak ng Diyos. Kaya kung hindi ka lalapit, hindi ka maniniwala, hindi ka mananampalataya kay Kristo, hindi ka magiging anak ng Diyos. Anak ng Satanas. Kanino kang anak? Satanas. Sa demonyo. Dalawa lang yan eh. Isang mabuti, Isang isang masama. Isang na. Yung mga magnanakaw, yung mga pumapatay, Snatcher. mga hold-upper, snatcher, kaninong anak yon? Ay, di mo. Sa demonyo. Di ba? Pero yung mga mababait, na katulad nyo, kaninong anak kayo? Ang Diyos. Hindi pa sigurado. Di ba? Kay Kristo. Basta manalig ka lang. Magtiwala ka kay Jesus. Ikaw ay magiging Anak ng Diyos. anak ng Diyos. Amen. Di ba? Pangapat, ikaw ay tumanggap na makalangit. Hindi ka lang dito sa lupa, ikaw ay magiging tagalangit. Hindi namin nalagay sa langit. Di ba? So, kinakailangan, ikaw ay anak ng Diyos para mapabilang ka papunta sa langit. Amen. Amen. Di ba? Pag namatay ang tao, dalawa lang ang pupuntahan niya. Ano yun? Satanas. Langit at saka impyerno. Walang purgatorio. Walang purgatorio. Langit lang at saka impyerno. Di ba? Pero ikaw na anak ng Diyos, sumampalataya kay Jesus,
ikaw ay tagapagmana doon sa langit. Amen. Amen. Panglima, ikaw ay isa ng bagong Anak ng Diyos. nilalang. Abang lalaki. Bagong tao ka. Yung luma mong pagkatao, ano may mga luma mong pagkatao? Magiging bago. Pasaway. Malikot. Di ba? Ano pa? Lumuto Mga lumang pagkatao. Dilumuto sa utos ng tatay. Pasaway. Ano pa? Lagi napapalo. Lagi nag-computer. Lagi nag-duty. So, yan yung mga lumang pagkatao. Pagsisinungaling, pagnanakaw, Pagbibisyo. pangungopia, di ba? Bad words, bad ano yan? Sulat. Maling gawain. Uy, nagbabatuan kayo dito na. Siyempre, kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong Anak ng Diyos. nilalang. Amen? Amen. So, yung dati mong ginagawa, yung masasama, iniiwasan mo na. Kasi ang banal na spirito ay nasa iyo. Amen? Amen. Pang-anim, ikaw ngayon ay ligtas na. Ligtas. Sa kada ligtas, doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Hello? Hello. Diba? Ay. Pang-pito, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos kasanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino yun? Si ano? Si Jesus. Upang ang sino man manalig, sumampalataya, ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay Ang walang na anggan. walang hanggan. Ano? Good boy. Pangwalo, ikaw ngayon ay matuwid na. Matuwid. Pag sinabi mo matuwid, ano yung matuwid? Diretso na. Di ba? Hindi ka na Ube. namumuhay sa masama. Amen. Yung mga dati mong ginagawa na hindi karapat-dapat, tinatalikuran. Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong lalang. Wala na yung dating pagkatao. Siya ay bago na. Dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Di ba? Amen. Pang-siyam, ikaw ay pinili ng Diyos. Pinili. Kaya ang tawag sa'yo, Pilipino. Pilipino. Pili na, Pilipino, no? Pino pa. Di ba? Pilipino. Pili na, Pino pa. Pinili Pilipino. maging dalisay. Di ba? Sabi ng Biblia sa John 15 verse 16, hindi ako ang pumili, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman ang ninyo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Jesus. Pinili ka ni Jesus. Pinili ka ni Jesus para ikaw ay magbunga. No? Yung mabuting bunga. Sabi ng Biblia, ang masamang puno ay nagbubunga ng Lason. masama. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng Bunga. mabuting bunga. Amen. 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 So, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon ng buhay mo, nagkaroon ka ng mabuting Buhay. bunga. Abunga. Diba? Hindi ka na nangungopia. Hindi ka na tumatakas. Hindi ka na nagsisinungaling. Hindi ka na nagka-cutting classes. Hindi ba? Tumatak. Ayun. Hindi ka na pasaway. Kasi ikaw ay mabuting bunga. Last,
Pang-sampu, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun, book. Oh, book of, aklat ng buhay ang tawag doon. Book of life. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, agad-agad yung pangalan mo ililista sa langit. Itignan mo anong sinasabi. Di ba? Kapag nakalista yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay, ibig sabihin ikaw ay nakarehistro papunta sa langit. E paano pag wala yung pangalan mo? Saan ka papunta? Santanas. Wala yung pangalan mo. Papunta ka sa impyerno. Impyerno. Kaya siguraduhin mo yung pangalan mo nakalista sa Langit. aklat ng buhay. Kaya katulad. Amen! Amen. Di ba? So nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, automatic yung pangalan mo nakalista. Amen! Amen. Amen. Kasi pagka nanamatay ang tao, yung kanyang espiritu ihiwalay sa katawan. At ang kanyang espiritu pupunta sa langit. Susubuin siya ni ano, ni Miguel. Tapos nakaharap dun si San Pedro. Anong pangalan mo? Santanas. Ang pangalan mo ay Pipito Manaloto. Halimbawa, Pipito Manaloto. Wala yung pangalan mo rito. Delikado. Siyempre, kung pag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, nasaan siya? Impyerno. Sa impyerno. Impyerno. Kaya siguraduhin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Anak ni Diyos. Amen! Amen. Siyempre, kapag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay makakasama dun sa langit. Langit. So, reviewin natin, ano? Pagkaunawa kung sino ka ngayon kay Kristo. So, reviewin natin. Number 1, dahil kay Kristo, ikaw ngayon ay nakatanggap ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Pangalawa, ikaw ay tagapagmana. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Pang-apat, ikaw ay tumanggap na makalangit na mamamayan. Hindi ka na makalupa. Ikaw ay tagalangit. Pang-lima, ikaw ay may bagong buhay. Bagong nilalang kay Kristo. Pang-anim, ikaw ay ligtas. Sigurado yon. Pang-pito, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pang-walo, ikaw ay naging matuwid. Matuwid. Hindi ka na lumalakad sa maling landas. Pang-siyam, ikaw ay pinili. Pinili ng Diyos. Kaya hindi aksidente na ikaw ay napunta rito. Pinili ka ng Diyos para makilala mo siya at mapaglingkuran mo siya. Amen. At panghuli, ang iyong pangalan ay nakatala at ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Amen. May tanong ba kayo? Wala na po. Sino pa rito yung hindi nakasulat yung pangalan nila? Sa aklat ng buhay. Wala pa yung dito na pinagpapangalan. So gusto nyo ba ma-restore yung pangalan nyo? Doon sa aklat ng buhay? Tumayo kayo. Tayo. Pipray tayo. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, pikit kayo, pikit. At yuko nyo yung inyong ulo. Kung gusto mo ang iyong pangalan ay nakalista sa aklat ng buhay, sabihin mo, Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, naniniwala po ako naniniwala po na ikaw na ikaw ay namatay sa krus namatay sa krus para sa akin. para sa akin. Sa oras na ito, lumalapit po ako. Humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking
Marami pong salamat sa kaligtasan na binigay mo para sa akin. Ang aking pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus, na anak ng Diyos, ay patuloy akong nililinis sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal, iniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis ng dugo ni Jesus. Ang diablo, ang demonyo, ay walang karapatan, walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay malayang makakapasok sa trono, sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Amen. Opo tayo. So, ngayon, ha? Diyan mo. Ngayon, makinig kayo. Ngayon, tinanggap ko na si Jesus. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Amen. Amen! Ang iyong pangalan ay nakatala, nakalista sa aklat ng buhay. Amen. Meron ba kayong tanong sa ating tinalakay ngayon? Question? So maliwanag naman yung ating napag-aralan ngayon. So magbibigay ako sa inyo ng babasahin. Ito yung tinalakay natin. Amen. Kung gusto nyo marimay, maalala yung pinag-alalan natin, basahin nyo ito, no?